Hallelujah. Praise all of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat Panginoong Kristo sa panibagong umaga. Salamat Lord, dahil Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Buhay na Diyos. Hallelujah. Lord Jesus, thank you. Thank you for your faithfulness, King of Kings and Lord of Lords. Salamat Lord. Ngayon ay September 16. Hallelujah. God is great. All the time. And all the time, God is great. Awesome God we serve. For the glory of God Almighty. Amen. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa panibagong umaga. Bigyan niyo kami ng maayos na internet connection at na mairaos namin, Panginoong Kristo, ang iyong Bible study at natuto kami sa mga salita, O Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus! Purihin natin ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay nararapat na sambahin at pasalamatan. Oh, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Nakaraos na naman po sa araw ng Lunes. At ngayon ay Miyerkules. Ngayon ay Martes. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Salamat sa inyong paghihintay. Tawagin na natin ang iba. So, mayroon na tayong 24 shares, 25 shares. Pero ang ating love ay 14 pa lang. Asa na kayo dyan? Huwag kalimutang i-love and share ang ating live. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord Jesus. It's Tuesday. Okay? Huwag kalimutang i-love and like ang ating live, mga katinjisas. Ayan, meron ng ilang share? 25 shares. Pero ang love ay, ilan pa ang ating love? Okay, or may 27 shares, 22 ang love. So, huwag kalimutan na i-love ang ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo na ibinigay niya ang kanyang anak na ibinigay niya, gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God! Hallelujah! God is good. Nakaraos na naman si Tita Vits, mga katinjisas, dahil nagbiling si Tita Vits para sa D&G
So, maaga akong nagising dahil kagabi ay pagod ng aking katawan, kaya natulog na ako. At, yun, maaga akong gumising, 2:00. At natapos ako sa aking billing, mga ka-Team Jesus, para sa ganoon ay mayroong blessing na dadaloy sa company ng ating Panginoong Kristo, ang D&G Rehab. Alas 5 na ako natapos, mga ka-Team Jesus. Kaya natulog ulit ako. At nang magising ako, alas 6 na. Kaya ayun, no? But praise God sa inyong paghihintay dyan. At tayo ay nandito na naman sa bahay ng ating Panginoong Kristo upang siya ay ating sambahin at kilalanin. At ayan na, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Jesus! Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Yes, Lord Jesus! Upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming sambahin. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat po sa
maayos na pag-iisip. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga katawan, sa aming mga pamilya. Salamat sa lahat ng provisyon sa araw-araw. Panginoong Hesus, napakabuti niyo po, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you po. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon at maraming salamat sa iyong bilyones na maanghel na palaging nag-iingat at nagbabantay sa amin 24/7. Salamat po, Holy Spirit, na nandiyan ka at palaging gumagabay sa amin sa bawat hakbang na aming gagawin. Ikaw ang aming inaasahan. O hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Diyos. Inihiling namin na ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, anuman po yung mga nagawa namin sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga sinasalita, maging sa aming mga ikinikilos. Lord Jesus, patawarin mo po kami. Linisin mo kami at gawin mo kami karapat-dapat sa bawat araw na kami ay nagising upang ang aming mga buhay ay maging ilaw. Ang aming mga buhay po ay magiging kagaya mo, Christ-like. Ang aming mga buhay, ang aming mga ugali. Patawarin mo kami at gawin mo kami karapat-dapat. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon Hesus. At kami rin po ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong gumagawa ng mga kasamaan, kalukuhan laban sa amin, Panginoong Diyos. Patawarin mo sila, Lord, dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Patagpuin mo sila, Panginoon, kagaya ng pagkatagpo mo sa amin, para makilala kanila na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon Kristo. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa oras na ito, we welcome your Holy Spirit in our midst. At ikaw po, Holy Spirit, ang mangusap sa bawat isa at dinideklara namin that the King is in the room. So, nandito ka ngayon, Panginoong Kristo. Nandito ka. Nandiyan ka sa bawat bahay na nandito ngayon, na nagre-represent sa bawat taong nandito at nagjo-join sa iyong live. Naniniwala kami na iyong presensya ay nasa buong kabahayan ng mga kapatid o ng mga naniniwala sa iyo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Yes, O Lord God Almighty. Tulungan mo ang bawat isa
Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang marinig namin ang boses mo, Panginoong Kristo. Hallelujah. Mangusap ka ngayon, banal na Espiritu. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross mo, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, ang maririnig, kundi ang maririnig ay ikaw, ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan, Father God. Salamat po. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo po kami ng maayos na internet connection. Lahat po ng mga nandito ngayon sa iyong live, nang sa ganun po ang Panginoong Kristo, maraos namin ang iyong Bible study, na kumpleto kami, mabuo kami, mabusog kami sa mga salita. At itong mga salitang ito ang aming maging gabay habang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Kristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Facebook Team Jesus members, welcome. Joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay September 16, 2025. So ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo. Ang salita ng Diyos ngayon sa atin ay inuulit natin. Be the light. Matthew 5:14. So be the light tayo, mga katindisas, bilang mga tagasunod ni Panginoong Kristo, tayo dapat ang maging ilaw. Hallelujah. So ayan, so alamin natin. So welcome natin dito ang mga bagong dating, kung sino-sino man. Ang mga bagong dating, i-welcome natin silang lahat. Para sa ganoon ay, so lahat tayo ay welcome dito sa bahay ng Diyos. Okay, so nasana ang inyong mga Biblia. Asaan na tayo? Oh no, 1. 9:15. Okay. So kahapon ay tinuruan tayo mga katindisas tungkol sa pamumuhay sa liwanag. So kaya nga liwanag, ayan, be the light. So kung tayo ay na kay Kristo na, hindi pwedeng mayroon pang mga kadiliman sa ating buhay. So kailangan na kung tayo ay na kay Kristo na, maliwanag ang ating mundo. Bakit? Sapagkat nilinis na tayo ng dugo ni Panginoong Kristo, at dahil doon, ayan na, tayo dapat ang maging ilaw. Hindi tayo mga ipokrita, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nanloko ng ating kapwa, kundi tayo ay naging tapat, naging tapat sa sarili natin, naging sa Diyos at sa ating kapwa. Ayan, mga katindisas. Kaya, walang pwedeng makapagsasabi na sila ay mga walang kasalanan, sapagkat kung sinabi natin yan, nagsisinungaling tayo at parang inisip natin na ang Diyos pa ang sinungaling. Sapagkat alam natin na lahat tayo ay nagkasala. Hallelujah. Okay, so dito tayo sa chapter 2. 1 John chapter 2. Ayan, tingnan natin ang 1 John chapter 2, mga katindisas, verses 1 to 1 to asa na ito? 14? 1 to 14. Okay, dito tayo sa 14. Unang Juan, kapitulo 2, versikulo 1 to 14. So, ngayon ay 9, 16, 25. Okay. So, basahin na natin ang ating salita ng Diyos. Ayan. Mga anak,
Sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan na tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Yan. Ngunit, dito tayo sa 5. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi bago ang ibinigay kong utos na magmahalan kayo kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Ngunit, masasabi rin natin na ang utos na ito'y bago dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliwanag na ang tunay na ilaw, at ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo maging sa inyo. Ang sinumang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ngunit ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. 12. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita sa oras na ito, sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito'y aming magagamit sa aming pang-araw-araw na hinaharap ang mga pagsubok sa buhay, ang mga pagtukso ng demonyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Okay, mga ka-Team Jesus, pag-usapan na natin itong sinasabi sa salita ng Diyos. Ayan, so kung tayo ay nasa kay Kristo na, so tandaan natin tayo ang liwanag. So, kung liwanag, wala na tayo sa kadiliman. Wala nang kadiliman dahil nasa liwanag na tayo. Sabi dito, sinulat ito ni Juan para sa ganon ay hindi tayo magkasala. Subalit kung tayo man ay magkasala dahil may mga pagkakataon, alam natin na tayo ay nasa mundo pa, mga katindisas, hindi pa perpekto ang ating mga katawan, no? So tayo ay nasa mundo pa at may mga pagkakataon na tayo ay
ay natutukso. Pero ang gagawin lang natin, hindi natin abusuhin ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, kundi, no, ang gagawin natin pag hindi natin sinadyang nagkamali, ay ang conviction ng Holy Spirit ay magsasabi sa iyo, "Ops, mali, yan ginawa mo." So makinig lang tayo sa Holy Spirit at tayo magpapakumbaba at sabihin natin, "Holy Spirit, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan." So mayroon tayong sinasabi dito, kung may magkakasala man, sabi dito, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. So, kung may mga pagkakataon man na hindi natin sinadya na tayo nga ay natukso sa kaaway ng Diyos, ayan ang ating tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesucristo. So hindi lamang siya nagpapatawad sa ating mga kasalanan, kundi pinapatawad rin niya ang kasalanan ng mundo, ng iba. So ang kailangan natin dito, mga ka-Team Jesus, ay ang pagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos. Kung ang conviction ng Holy Spirit ay matindi na nagkamali tayo, wag na tayong magmataas, wag na tayong mag-pride sa mga sarili natin na mag-justify pa tayo. Kasi naman, hindi ko naman yung kasalanan. Kasi siya naman nagkasala dyan. Hindi naman ako. Nandoon na nga ang conviction ng Holy Spirit na magpakumbaba ka. Hindi ibig sabihin na ang paghingi ng sorry, hindi ibig sabihin na ikaw ang nagkasala. Ang paghingi ng sorry, kahit hindi ka nagkasala, no, ay nangangahulugang nasa iyo ang presensya ng banal na Espiritu. Nangangahulugang, ayan ang sabi yung pagiging Christ-like natin, Yan, pagiging Christ-like natin. Ang pagiging tayo bilang mga tagasunod ni Kristo. Diba, nandito sa to, siya ang ibinigay na handog. Kaya tapos na yan, dito tayo sa 3. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, at sa ganitong paraan natin malalaman na tayo ay nasa kanya. No? Tayo ay nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Ayan, mga ka-Team Jesus, ang ibig sabihin nun. So, dapat tayong mamuhay katulad kay Jesucristo. So, kung tayo, sabihin natin na tayo, nakikilala natin ang Diyos, subalit hindi naman tayo sumusunod sa kautosan ng Diyos, so tayo ay wala sa Diyos. Anong sabi dyan? Dito sa ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, dito sa 4. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanya mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Mga sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Sila ay nasa kadiliman pa rin, sapagkat sinasabi nilang sila ay mga anak ng Diyos at naniniwala sa Diyos, pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Ayan. Ngayon, ano pa? Nakalagay dyan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, at sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya.
Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. So, magmahalan sa isa't isa. O, ano ngayon ang utos ng Diyos? Kaninang umaga, yung aking testimony na ipopost ko dyan, ay hindi ko pa na-post, ito ay tungkol sa tithes and offering. So, ayan ang utos. Isang utos yan ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Isang utos yan na makikita natin sa Malakay 3. So, anong sabi dyan sa Malakay 3? Tingnan nga natin yung Malakay 3. Isang utos yan. Oh. Na sinasabi, anong sinasabi dyan sa Malakay 3? Wala akong Malakay 3. Malakay. Habakuk. Zakaria. Bakit Mateo na to? Mateo. Malakay. Hindi ko makita yung Malakay dito. So, ang sabi diyan, mga ka-Team Jesus, sa Malakay. Tingnan natin ang Malakay. Nandyan yan, pinost yan ni Tita Vitz, ang Malakay. Ayan. Sabi dito sa Malakay, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no need. Oh, hallelujah. So, ito ay isa sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, na maaring sinusunod ng iba, maaring hindi rin sinusunod ng iba. Oh. Paano natin ngayon masasabi na tayo ay tagasunod ni Kristo kung kahit sa ating mga finances, kahit sa mga pagpapalang ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo, ay tayo ay naging sakim. Kung tayo ay naging greedy. Kung tayo ay naging maramot. Paano tayo ngayon bibigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng marami pang mga pagpapala ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang pangako? O, subukin nyo ako, test me. Kung hindi ko ba ibubuhos sa inyo ang mga pagpapala ko? O paano ngayon natin mararanasan yung mga pagpapala na yun na sinabi niya kung hindi natin sinusunod ang tithes and offering? Paano natin sasabihin na yes, ako ay tagasunod ni Kristo. Yes, ako ay naniniwala kay Kristo. Gayong unang-una sa ating finances, sa ating natatanggap na pera, ay hindi nga tayo halos makapagbibigay para sa Diyos. Oh. Paano natin malalaman? Paano natin masasabing tayo nga ay tagasunod ni Kristo, ngayon hindi nga tayo sumusunod sa kanyang kautusan? Hindi natin isinusuko sa kanya ang lahat at sundin muna ang kanyang kalooban ayon sa Mateo. Anong sabi sa Mateo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ay isang kautusan. Pero ang tanong, inuna ba natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon natin, maging sa ating finances, inuna ba natin ang Diyos bago pa ang ibang mga pangangailangan natin? So yan ang tanong na kayo lamang ang nakakasagot. Okay? So, ang sabi dito, dapat tayong mamuhay tulad ni Hesukristo. So, ang sabi dito, mga minamahal, hindi bago ang ibinigay kong utos. Okay? Na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba, kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula ng sumampalataya kayo.
Ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito'y bago dahil lumipas na ang kadiliman at nagliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo maging sa inyo. So, ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. O, ayan. So, sabi natin, tayo ay mga tagasunod ni Kristo, tayo ay sumusunod kay Kristo, tayo ay nasa liwanag na. So, balit, sa puso natin ay nandoon pa rin ang puot sa isang kapatid o sa isang taong ito. So, ang nangyayari sa atin, wala. O, anong mangyari, siya ay nasa kadiliman pa rin, na ibig sabihin nun, wala sa atin ang ilaw dahil nga napupuot tayo sa isang tao. Kaya nga araw-araw, dinideklara natin, Panginoon, maraming salamat po at pinatawad mo ako, nagkamali ako. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, pagbibigay mo ng panibagong pagkakataon, kagaya rin ng pagpapatawad ko sa aking kapwa. Kailangan nating ideklara yan. Kailangan nating paniniwalaan yan. Kailangan nating i-release, i-surrender ang lahat ng mga hinanakit na yan, ang lahat ng inis, galit, puot, at iba pang mga negatibong mga emosyon laban sa isang tao. Doon natin isuko yan sa Diyos. Kasi hindi tayo maging tagasunod ni Kristo. Wala tayo sa liwanag. Wala tayo sa liwanag ng presensya ng ating Panginoong Kristo. Kung sinasabi natin tayo nga ay mga Kristiyano, tayo ay sumusunod kay Kristo, pero ang mga puso natin, nandoon pa rin ang pagiging sakim, greed, no? Nandoon pa rin yung inis, yung galit sa kapwa niya, sa ganito, naiinis talaga ako. Nandoon pa rin. Kailangan nating i-confess yan sa Diyos. Kailangan nating i-deklara yan. Kailangan nating i-subdue yan, i-rebuke ang anumang mga pain na yan, anumang galit na yan, anumang hinanakit na yan sa pangalan ni Jesucristo at ipagdasal natin ang mga taong ito, nakatagpuan sila ng Diyos, patawarin sila ng Diyos. Nang sa ganoon tayo ay mapatawad din ng ating Panginoong Jesucristo. O akala nyo siguro makapagtatago kayo sa Diyos? No, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat eh. So kaya kinakausap niya tayo ngayon. Ang sinasabi niya, o anong sabi niya? Kinakausap niya tayo ngayon. Ang sino mang nagsasabing siya ay nasa 1 John chapter 2 verse 9. Ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. O see? Akala siguro natin pwede nating itago yung nararamdaman natin sa ating kapwa. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, sabi mo, mahal mo ang Diyos, sabi mo, sinusunod mo ang Diyos. Pero napupuot ka sa isang taong ito, napupuot ka sa ganito. Ikaw ay wala sa liwanag, ikaw ay nasa kadiliman pa rin. Bato-bato sa langit, ang tama ay magtino. Rebuke is real. Kaya nga, kahit anong sakit na nararamdaman natin, kahit na tayo ay nasaktan sa panluloko ng isang kapatid na ito, na ganito, ganyan, we chose to forgive. We chose to surrender this pain to the Lord. We chose to bless this person. We chose to love this person. Bakit? Tayo nga ay nasa liwanag na. Ayan let your light shine. Paano tayo maging ilaw ngayon ng mundong puno ng kadiliman, ng mundong puno ng kasakiman, ng mundong puno ng mga yung ginagalawa ng demonyo. Paano tayo maging ilaw ngayon kung tayo mismo
ay nandoon pa rin yung ating pagiging makasarili, yung ating pagiging sakim, yung ating pagiging magalitin, puno ng puot, na ganito, mainggitin, at lahat ng mga negatibo, nandito pa rin sa mga puso natin. Paano tayo ngayon maging ilaw ng sanlibutan kung tayo nga ay nasa liwanag na? So, rebuke Israel na naman tayo ngayon. Ganito dapat! Ganito ang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Wala tayong kinikilalang kung sino pa mang masasaktan, magagalit, hindi mag-join sa Bible study kasi ano ba naman yan si Tita Vits? Tinatamaan man niya ako sa mga ako palagi ang natatamaan. Hindi ako nagpapatama sa iyo, kapatid, sapagkat wala akong alam sa mga buhay ninyo. Wala akong alam kung ano ngayon ang mga estados ng inyong mga emosyon, mga estados, spiritual status ninyo sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang nakakaalam at siya nga ay nangungusap upang tayo ay mabigyan ng pagkakataon na mabago ang ating mga puso. Ma-release natin ang kabigatan. Wala tayong puot na mararamdaman sa ating kapwa. Kahit itong mga maaring pamilya natin, kapatid natin, sino pa man, ay nagtakwil sa atin, kaya napupuot tayo, hindi tayo tinatanggap, ganito, ganyan. Subalit hindi tayo napupuot, sapagkat kung tayo ay nakay Kristo na, mga ka-Team Jesus, no? Kailangan, mga ka-Team Jesus, na tayo ay magpatawad sa ating kapwa. At yun na nga, love your enemy. Pray for those who persecute you. Kasi kung ang mamahalin lang natin ay ang ating mga kaibigan, hindi yung mga kaaway natin, it's natural. Walang extraordinary na ginagawa tayo. Subalit kapag minahal natin ang ating enemy, sumunod tayo sa kalooban ni Panginoong Jesucristo, sa utos ni Panginoong Jesucristo, na ipagdasal itong mga taong nanira sa atin, nanloko sa atin, no? Ipagdasal sila, nakatagpuan sila ng Diyos, nakaawaan sila ng Diyos. So, wala na ang puot sa puso natin, sapagkat ipinagdasal natin sila, sapagkat isunuko natin sila sa Diyos. Hallelujah! Dahil tayo nga ang liwanag. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Rebuke is real, mga ka-Team Jesus. Rebuke. Okay. So, ang sabi dito sa 10, ang sino mang magmahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. See? Binulag siya ng kadilimang ito. Kaya ang akala niya, tama yung ginagawa niya. Hindi tama yung kanyang ginagawa, mga ka-Team Jesus. Ang sabi dito sa verse 14, sumulat ako sa inyo mga anak dahil nakilala nyo na ang Ama. Sumulat ako sa inyo mga ama dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil matatag ang inyong pananampalataya, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Hallelujah! Praise the Lord! So tayo, sumulat si Juan para dahil nalupig na natin si Satanas, mga ka-Team Jesus. So kailangan na ideklara natin na nalupig na natin si Satanas at anuman ang ating mga kalungkutan, anuman ang ating mga fear, anuman ang ating takot, anuman yung ating mga kahingawa ba sa kinabuhi ba? Sinabi ng Holy Spirit, okay, mag-send ka ng iyong tithes. Ipadala mo dyan sa Team Jesus ang tithes mo. Kasi nakatanggap ka ng sahod mo na ganyan. Sabihin mo, Lord, Lord, kasi kaunti lang tong aking sahod. Hindi man ito magkasya, Lord, sa babayaran namin, Lord, sa mga bills namin.
Ano ngayon ang utos dyan sa Malakay 3? Hindi man ninyo sinunod, o gusto pala ninyong pagpalain kayo ng Diyos. Gusto ninyong pagpalain kayo ng Diyos. Pero sa pag-utos ng Diyos na sinusubok kanya, kung ibigay mo ba sa kanya yon ang hinihiling niya, hindi mo bang ginawa? So what can we expect from the Lord? Gayong tayo na ang liit lamang ng ating mga kita, ang liit lamang ng mga sabihin natin, yun lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin, hindi nga natin maibigay. Tapos kung humihingi tayo sa Kanya, akala mo naman, kung sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Yung sabi doon, ibigay natin doon sa ministry, doon sa church, kung saan kayo kinonvict ng Holy Spirit. Kaya, tama talaga yung sinabi ng Holy Spirit na kung sa akala ninyo, dito kayo lumago sa salita ng Diyos, dito kayo maglagay ng inyong tithes and offering, at ang tithes and offering na yan ay gagamitin natin para sa mga missions, nang sa ganoon ay lalawak ang mas nakakasuporta tayo sa mga missionaries na nangangailangan ng financial upang makapagpapatuloy sa kanilang mga misyon sa buhay. Hallelujah. Now see? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Ganun lang yun kasimple. Kung masanay tayo na unahin mo na natin ang Diyos, bahala ka na diyan, Lord. Marami kaming mga babayarin, bahala ka na diyan, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan, bahala ka diyan, Lord. Oh. So, pag sinunod natin ang conviction ng Holy Spirit, bahala na siya diyan. Kasi siya man ang nagsabi, so He will take care of that. Bahala ka, Panginoong Kristo. We are here, we are following what you told us to do. We are here, yes, Lord. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo. Gusto niya kasing lakaran natin ang ating pananampalataya sa Kanya at tayo ay maging liwanag ng sanlibutan. So, paano tayo maging liwanag? Kung sa mga maliliit na bagay ay hindi tayo mapagkakatiwalaan. Paano niya ipagkakatiwala sa atin ang mga malalaking bagay? Kung tayo mismo ay hindi tayo mapagkakatiwalaan, paano? So, hingin natin, hayaan natin, Panginoon, patawarin mo po ako, hindi ako nakapagbibigay ng aking tithes and offering, Lord. Tulungan mo ako na maging tapat ako sa iyo, Panginoon, na unahin ka, na hayaan kong palakasin ang aking pananampalataya sa iyo, na maniwala sa iyo, na ikaw nang bahala sa lahat, basta unahin kita. Oh. No? Unahin natin ng Diyos. Siyang nakakaalam ng lahat. Ang tithing kasi ay yung as the Holy Spirit leads us. Kung saan tayo nagnanarish ba ng ating mga kaluluwa, kung saan tayo kumakain ng kanyang mga salita, doon natin ibibigay ang ating mga suporta, ang ating tithes and offering, dahil yun man yung doon tayo, ang ating lifeline, doon man tayo nakakakuha ng mga salita ng Diyos. No? So doon tayo nakakakuha ng nourishment natin spiritually. Kaya doon natin ibinibigay ang suporta as the Holy Spirit leads us. So kung hindi kayo nagpa-practice ng tithes and offering, subukin ninyo ang Panginoon. Sabi niya, test me. Kung hindi ko ba ibubuhos sa pamamahay mo,
sa buhay mo ang aking mga pagpapala. So, yun ang aking testimony, mga ka-Team Jesus, na inyong marinig. Dapat ay 15 pa yun, pero pagod talaga si Tita Bits, no? Hallelujah. Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos Ama, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. Salamat po sa rebuke, sa pagkatuto na iyong ibinigay sa amin sa araw na ito, Panginoon. Patawarin ko kami, Panginoong Hesukristo, kung kami man po ay naging sakim, kung kami man po ay nagtatanim ng puot sa aming kapwa, kung kami man po ay nagiging greedy, kung kami man po ay natatakot na unahin po kayo, iniisip namin, mas inuuna pa namin kung anong mga kakailanganin namin, pagkain namin, babayaran sa mga kuryente, tubig, ano pa man, Lord. Nakalimutan ka namin, Panginoon, na ikaw ang nagmamay-ari ng lahat. You are the source of everything. At sabi mo, unahin ka namin at ang iyong kaharian at lahat ng ito ay idadagdag niyo sa amin. This thing shall be added unto us. So, Lord God, patatagin mo ang aming pananampalataya, Lord, na maniwala kami sa iyong mga pangako, na sundin namin ang iyong kautusan, lalo na po, ang aming tithes and offering, Father God. Yes, Lord. Ikaw po ang magpapatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Lakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo. Lakaran namin, sundin namin ang iyong mga kautusan at maniwala kami sa iyo. Na ikaw ang bahala sa mga buhay namin. Kung inuuna ka namin sa mga buhay namin, ikaw ang gagawa ng paraan, Lord. Patatagin mo ang iyong mga anak, ang iyong mga tagasunod, ang iyong mga anak, Lord, ang Team Jesus, patatagin mo ang bawat isa. Oh, hallelujah. Naunahin ka namin sa lahat ng pagkakataon. Nakilalanin ka namin, Panginoong Hesukristo. Kilalanin namin ang Diyos sigit sa lahat. At hindi kami magtatanim ng puot sa aming kapwa. Lord, salamat po. Hayaan mong ang iyong liwanag ang makikita ng iba, ng sanlibutan sa mga buhay namin, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang aming liwanag. At dahil kami ay tagasunod mo, kaya kami ay naging maliwanag din. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami na hindi manakaw po ng demonyo ang iyong mga salita, kundi ito'y magpapatatag sa amin. Ito'y tatatak sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon. At magagamit namin, Lord, sa bawat pagkakataon na kami ay sinusubok ng demonyo, na mas paniwalaan siya kaysa paniwalaan ka, kaysa sundin ang iyong mga salita, ang iyong mga utos. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We owe everything to you. Salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study ngayon. Ano man po ang mga desire ng iyong mga kaanakan, ano man po ang kanilang mga sitwasyon, kung sino man po ang nangangailangan ng pagpapagaling. Panginoon, we declare healing, Panginoon Diyos, sa sino mang nangangailangan, maging si Tito Brian, si Tita Lynn, si Tita Jane, si Sister Abby, ang anak ni Sister Leah, at sino pa man po ang mga nagkakasakit, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming great healer. At anuman po ang pangangailangan ng iyong mga kaanakan, Panginoon, tulungan mo sila, Lord. Pagpapalain mo ang bawat isa, O Diyos, nang sa ganoon, Lord, kami po ay maging tapat na tithers at offerers sa iyong ministry, Panginoon, upang ang aming mga sacrificial offering ay aming maibigay, Panginoong Hesukristo, sa mga missionaries na nagbabahagi ng iyong mga salita sa saang sulok man ng daigdig.
Oh, hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa katagumpayan ng iyong Bible study, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God is great. And all the time, God is great. So, ayan mga ka-Team Jesus. So, wag nating kalimutan na ano man ang as the Holy Spirit leads you, kung magkano ang inyong ibigay dyan kay Tita Jane. Si Tita Jane ang ating pagpapalain sa buong linggong ito, mga ka-Team Jesus. Kaya, let us be an open vessel sa pangangailangan ni Tita Jane. Hallelujah! Para sa ganoon, tayo naman ay pagpapalain ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, hanggang sa muli. Jesus loves us. God bless us all. Bye-bye.